views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radio Agri 90.1 FM management. Magandang hapon mga ka-Radyo Agri! Welcome sa programang Y4M on Radio. Dito lamang po yan sa Radyo Agri 90.1 FM, kasaganaan para sa bayan. Sa programang ito, sasamahan po ninyo kami sa halos isang oras ng usapan patungkol sa Youth for Mechanization o Y4M, where we highlight the importance of the youth's involvement in the agricultural field through mechanization. Magandang hapon po mga ka-Radyo Agri. I am Colleen. At ako naman po si Isaiah. We are your host for Y4M on Radio. Episode 2, Promoting Y4M in School and Communities. Ayan. Bago po ang lahat, nais po naming batiin ang aming mga ka-Radyo Agri na nakikinig sa atin on air and online via our Facebook page, Radyo Agri 90.1 FM. Ayan, Ate Aiza. Magandang hapon din po sa aming mga buting Director 4, Junicio G. Alvinja. Director 3, Sir Joel B. Dator. Ayan. And to our Chief po ng Applied Communications Division, Sir Elijah Z. Davalos. To the section heads of ACD sa STIPS po, Sir Jet Malik G. Subaba. And to the section head of STIDS, Ma'am Bess G.S. Magararu. And of course, to the rest of our division chiefs and hardworking staff dito po sa ating ahensyang Philmec, good afternoon po sa inyo. And of course, our hardworking employees po, our guards on duty, our drivers and atin pong mga utility. Ayan, good afternoon po sa inyo lahat and sa atin pong mga tagapakinig na nakabiyahe for today. Safe travels po sa inyo. And hindi ko po kakalimutan, syempre ang ating avid listeners, sila Ma'am Icy, Sir Ambo, and Dr. Love. Ayan, good afternoon po. And paalala lamang po sa ating mga viewers online, don't forget to like and share our live stream on our Facebook page at Radyo Agri 90.1 FM. And in the same username po, meron po kaming mga social media accounts, Facebook, Instagram, X, and YouTube. Ayan. Ate Aiza, ayan. Last week po ang nakasama ninyo sila Coach Jet and Coach Jonah. Ayan. Kasama po nila ang ating mga Y4M advocates from our bootcamp na naginanap po ng April 14 to 15. So last week po ang pinag-usapan nila ang kanilang activities during the bootcamp, ang kanilang experiences, ang kanilang pananaw patungkol sa Y4M at syempre ang kanilang mga na-pitch during our pitching activity during our bootcamp. Ayan. Kaya naman, para sa linggo pong ito, meron po tayong Y4M advocates mula sa CLSU ASTS. Para naman ikwento rin nila ang kanilang mga karanasan at pitching outputs mula sa nagdaang Y4M Bootcamp noong April 14 and 15. Ayan. Kaya hindi ko na po papatagalin pa. Let us welcome Ephraim and Mandy. Okay. yay! Please introduce yourself if may gusto kayong shout out. And bago tayo mag-start. Okay. Hi, good afternoon po. I am Moundy and shout out nga pala sa mga taga-ASTS dyan. Eleson, Jillian, Zian, and also Tricia. Hello po, I'm Ephraim naman po. Shoutout din po sa mga classmates po namin ko practice for graduation. Emmanuel, Angela, April. Si April po, birthday niyo po ngayon. Ay, happy birthday po! Also to Ma'am RC. Hi Ma'am, if nakikinig ka dyan, nandito na kami. Wow, diba? Good afternoon po, syempre. And thank you for being here. Despite nga ang schedule nila, mga ka-Radyo Agri, ito po ay graduating students from grade 12, graduating students from CLSU ASTS. Grabe, nung nakasama namin sila from the past bootcamp, talaga naman, sobrang gagaling. Ang tatalino, ang gaganda talaga, at ang fresh, ang gagwapo, hindi namin pinaya talaga, Parang guys. describe niyo po ako sa Anggagan. Ay! Kuwang-kuwa. Grabe talaga to.
Alam mo, favorite ko to. Nagka-favorite. Pero with that, di ba, syempre, nandito po kami to raise awareness about youth for mechanization at kung ano nga po ba ang impact nito sa mga kabataan. Ayan. And bago natin pag-usapan yung inyong mga na-pitch during the bootcamp, may tanong muna kami kung ano nga ba yung naging experience niyo during our bootcamp. Meron bang mga expectation versus reality? Ayan, ganyan. Sino mauna? Ako muna. Okay. Actually po, nung sinabihan kami na magpupunta po kami sa bootcamp na to, we didn't expect much kasi first time pa lang po namin makakapunta sa bootcamp as a class. So, ang inisip po namin, ano bang gagawin doon? Mag-orient ba sila? O magsiseminar na lang ba? Hindi po namin alam na magkakaroon po kami ng experience ng hands-on machineries. Kaya nung nandito na po kami, yung first day po namin, parang okay, so parang lecture lang to pala. Which is, hindi po pala ganun kasi sobrang ganda na naging experience namin na after lecture, naka-experience po kami ng hands-on handling ng mga machineries na ginagamit sa field po. Yan, ikaw naman, Grabe po, Effie. parang nakwento niyo na po lahat ng experience namin. Pero syempre po, yung experience ko po sa bootcamp, hindi ko po ina-expect na magiging fun and marami po kaming mararanasan na hindi pa po namin experience before. Lalong-lalo na po yung pagdadrive ng mga machines na pinatry po sa amin ng PhilMech. And syempre po, nag-enjoy po kami dun sa mga events na ginawa po namin. And with that, ano-ano ang inyong mga favorite or most memorable experience dun sa naging bootcamp? Okay, ako naman Ayan. po. I'll go. So, isa po sa pinaka-favorite ko pong experience po dun sa bootcamp. Syempre po, nung nag-try po kaming mag-drive ng mga machines, nung 4 po na machines, kasi, pwede mo magkwento? Go! Kwento ko Go, lang take your po, time. na bibili po ako sa sarili ko kasi na-experience ko po yung mga ganitong bagay na kinukwento po sa akin ng tatay ko na hindi niya pa daw po nararanasan. So, Wow. it's an honor po na maranasan po yung makapag-ride po ng mga machines and matry sila kung paano sila paandarin and kung saan po sila ginagamit sa bukid. Wow, ikaw naman, Mandy. Kahit before po, ang pangarap ko po talaga ay, isa po sa mga pangarap ko ay makapag-drive ng tractor. Ay, wow! Diba? So, nung pumunta po, or nung umattend po ako dito sa bootcamp, naranasan ko po siya, which is a dream come true po sa akin. Kasi, I live in cities po. So, malayo po kami sa bukid. Kaya pag may nakikita po akong dumadaan ng mga machines na ginagamit sa bukid, parang, ano ba yan? Parang gusto kong maranasan mag-drive ng ganun. Lalo na po yung tractor. My friends knows na I love tractors and also backhoe. Kaya sabi ko, ay, pinaka-gusto kong maranasan yung tractor po. Kaya, yung last po na experience ko is yung nag-drive po kami ng 4-wheel tractor, which is sobrang saya po and sobrang memorable po sa akin. Para po akong batang binlan ng ice cream sa kanto. Parang ganun po. Diba? Yun naman kasi po talaga ang goal ng Youth for Mechanization is to engage the youth, no? So, kung ano nga ba ang pwedeng i-offer ng machineries sa agriculture. And of course, to entice the youth na kaya natin, di ba? Hindi na siya yung katulad ng dati na nakayuko, di ba? Yung sinasabi nila na very physical yung trabaho ng sa bukid, di ba? So, kayo mismo bilang kabataan ay na-experience nyo na masaya naman palang ganun. And, syempre, gusto namin mabigyan ng opportunities yung youth na ma-experience firsthand ang mga machines na, syempre, meron tayo dito sa ating ahensyang PhilMech. Ayan. Nakakatuwa din yung sinabi ni Ate Moundy na parang dream Dream niya lang. come true, Oo. oo. Tapos si Kuya naman, parang yung tatay niya na yung Oo, nag-influence niya diba? na maganda pala yung machine. Oo. Tatay namin yun. Diba? Na na-experience niya din mismo yung sinasabi lamang ng kanyang tatay. Ayan. And with that, And with that, yun nga, so sa bootcamp, may nangyari din na pitching. pitch So, activity, yes. tell us about naman sa pitch nyo. Ayan. And anong team pala kayo nun? Ayan, may teams kasi sila nun eh. Tayo nun. Traktorahata. Ayun, Ayun, traktora Traktora hataw po. po. Ayan. So, nyo naman, i-share nyo naman sa ating viewers kung ano nga ba yung pinitch nyo during that activity. So, yung finish po namin is about, ang title po niya is Maka-Agri Play, which is ang pinaka-main goal po is mag-develop ng game na may mararanasan na maano po ng mga kabataan kung paano mag-play ng machinery gamit yung phone po nila. Ayan, so, background lang po about sa Maka-Agri Play. Kaya po namin siya pinangalan ng Maka-Agri. Yung Maka po, parang
part siya ng words na you are a part of it. So, yung agriculture, so maka-agri. So, parang ako po, kumbaga sa magulang, makatatay ako. Pero sa play po namin, maka-agri ako. So, yung dinevelop po namin concept nun is online games na parang ganito po sa nararanasan namin nung bootcamp, pero nasa online po siya since we are targeting a lot larger population, lalo na po sa youth, which is sobrang hilig po sa mga gadgets, sa technologies. Kaya why not touch them in a more efficient way na dali natin sa cellphone. Kasi pag nadala natin sa cellphone, baka ma-encourage sila na maranasan in personal. So, yun po yung ini-aim namin nung nagbubuo kami ng concept. And then, sa may concept po namin, meron po kaming features na nilagay na when you reach this level sa game, pwede kang magkaroon ng invitation to attend the real life bootcamp, which is this. Nice. So, yun po yung ini-aim namin na as a youth na naglalaro, gusto mong maranasan yung nilalaro mo po eh. So, ibibigay po namin sa kanila yung experience na yun through our games. Kaya, yun po, nabuo po namin siya, which is sobrang nakaka-fulfill dahil nagkaroon kami ng idea how to touch the youth in a more larger population or how to encourage them nang hindi kami gumagamit ng mas nakakapagod po na way, which is yung personal. Kasi, to be honest, ang pag-encourage po sa youth is sobrang hirap, lalo na kapag personal po. Kasi yung iba looks interested, pero actually doesn't pay attention. So, ganun po. Pero kapag dinaan po natin siya sa laro, which is yung gusto talaga nila, baka po sakali lang po na ma-encourage namin sila to attend the real life bootcamp. Ayan, ang galing, no? Especially at this digital age kasi. So, majority of the youth naman ay may access sa mobile phones. And I think, ang talino ng concept nila kasi hindi din naman lahat kaya talagang maabot ng Y4M so far. So, parang, di ba, yung mga hindi pa namin mapuntahan, yung mga hindi pa makapunta dito, pwede nilang ma-experience. And may motivation sila, partner, na talagang pag na-reach yung level na to, ma-experience nila first hand. So, talagang sisipagin ng youth and ma-inspire sila na, ganito pala yung gagawin namin. Oh, smart ng nila, no? Sobrang smart ng pitch nila. Ang gagaling talaga. Naku, mga karadyo, agree kung kayo po na-experience nyo first hand, yung pagpe-present nila sa bootcamp, hindi mo akalaing senior high school students, talagang mas kinabahan ang coaches. Kesa Professional. parang mas professional sila sa amin. Grabe naman tong mga to. Pero with that, 'di ba, 2-day bootcamp yung na-experience nyo, and hindi lang kasi siya lecture, marami tayong mga naging activities, 'di ba? And para sa inyo ba, ano yung naging impact ng bootcamp personally sa inyo? As a senior high school na graduating and magsi-step up for college na po, it is very helpful in a way na we gain self-awareness of what we truly want. Since we are already in an agricultural school, and actually, to be honest, many of us doesn't like to pursue agri for many reasons po. So, that includes me. I was very hesitant to pursue it po kasi kailangan may mga kinukonsider tayo pag nangangarap tayo. Pero mahal ko po ang agri. Kaya, nung umattend po kami ng bootcamp, nag-gain po kami na, so hindi lang to basta-basta activity. This bootcamp has a purpose. And yun po yung pinaka-tumatak sa amin na, kasi kami po nakikita lang namin yung problema pero hindi pa namin alam paano susolusyonan ng problema. Pero nung naranasan po namin tong Y4M, nagkaroon po kami ng idea, paano kikilos as a youth. Paano kami sabi po ni Sir, paano kami magiging part ng solution. So, sobrang helpful po siya as a student, and not just as a student, but as a Filipino. Kasi, kailangan po natin mag-gain yung awareness para sa bansa natin, which is sobrang sakit na makita yung mga problema pagdating sa sektor ng agrikultura. Kaya, habang sa 2 days po na bootcamp na yon,
na-encourage po ako na mas mahalin pa kung ano yung tinatahak ko ngayon. Kaya sa college, I will pursue agriculture po. Ay, diba? Ganun, ito talaga ang goal ng Y4M, guys. And to make it clear, diba, ipakita natin na malaking problema po ito sa agricultural sector na gaya nga ng sabi ni Mandy kanina, konti yung youth na gusto mag-pursue ng agriculture for so many reasons nga naman. Whether it be influence of their parents, yung nakikita nila sa current situation ng farmers, 'di ba? Maraming factors yan, and it is very heartwarming na sa simpleng 2-day activity na to ay talagang na-entice natin sila na alam ko na ang aking ang goal. Ayan, si Ephraim naman. Ako naman po, personally, bilang isang bata po na lumaki at napapalibutan ng bukid sa paligid po, and isang senior high school student din po na magka-college na, malaki po yung naging impact sa akin ng Y4M bootcamp. Kasi tinulungan niya rin po ako na mag-decide. Kasi po nung una, hesitant po talaga ako sa na kunin po yung agriculture na i-consider po siya bilang aking course sa CLSU. Pero po, nung lumabas po yung result, and gladly, agriculture po yung lumabas. Yay! And hindi na po ako nagdalawang isip na layuan pa. Kasi yun na po yung binigay sa akin. So yun na po ipinili ko. And yung Y4M bootcamp po, kumbaga, binuksan niya po yung mata namin nung mata po namin mga kabataan na hindi lang po siya simpleng bootcamp, kundi meron po kaming aral na makukuha at makasisigurado po na meron po kaming, pag-alis po namin sa bootcamp na yon, ay meron po kaming maibibigay na ambag sa sektor ng agrikultura po, lalo na po sa ating bansa. Grabe, ang gagaling talaga. Nasi-speechless kami ni Coach Aiza talaga tong mga to. Sa susunod siguro sila na yung magpapa-bootcamp. Diba? Yung testimonials na ganito. Lagi nga po namin sinasabi yun ng team nila Sir Jack, nila Coach Aiza, nila Coach Jason na hindi naman po namin goal na the whole entirety ng participants ay magbago ang isip, mag-agriculture kasi hindi naman namin talaga yun kaya. But ang kaya namin gawin is to make it clear kung gaano ka-importante ang kabataan, di ba? Kahit isa sa inyo ay ma-entice namin na mag-pursue ng agriculture. So, ang saya Ate Aiza, no? Na talagang, fulfilling very fulfilling. Yes. And, gaya nga po ng sabi nila, no, ang Y4M naman po, nililinaw natin na hindi lang po sa sasaka sa pagtatanim talaga, umiikot ang pagiging advocate, ang pagiging included sa agricultural sector. Marami po tayong networks, gaya nga ng pinag-usapan natin ng bootcamp, maraming networks na maaaring salihan ang youth to be involved in agriculture and mechanization. Ayan. And with that message na, ayan. Kasi meron pa po tayong second batch of advocates na makakasama sa ngayong episode. So, with that, ano yung mga message nyo para naman sa mga youth na nakakarinig nito? Ako muna. Partner? Okay, partner. Ayan. So, simple lang. Let us not just acquire awareness, but let's be a part of a change. Kasi, mas okay na may na-aware tayo sa mga nangyayari, pero hindi yun sapat. Hindi siya sapat para solusyonan yung problema na kinakaharap ng sektor ng agrikultura. Kailangan may gawin tayo at kailangan ay mag-initiate tayo ng pagbabago. Dahil tayo na lamang ang aasahan ng bansa natin, tayong mga kabataan na lamang ang tataguyod ng mga problema na iniiwan ng nakaraang henerasyon. Kaya, gusto kong sabihin na hindi lang dapat awareness ang meron tayo, kundi meron tayong initiative to change and initiative to be part of the solution. May mga pwede tayong gawin at may mga pwede pa tayong gawin para mabago ang takbo ng ang agriculture. Ang bansa natin ay sobrang naghihikahos na sa pag-unlad ng agrikultura. Tayong kabataan, pwede tayong maging susi para magbago yun. Kaya, I encourage the youth to be part of a change. Kahit simpleng action lang para sa pagbabago ay sasapat na. Hindi natin kailangang mag-take ng big step para may mabago. Kailangan lang natin gumawa ng isang maliit na bagay because the smallest thing matters the most. Kaya, yun po, sana yung mga nanonood na kabataan, maging hindi lang tumatak sa isip nyo, pero
tumatak sa buong pagkatao nyo na kailangan natin ng pagbabago at kayo yun. Ayan, Ephraim. Grabe, partner. Sobrang ganda ng sagot naman. sabi ng mga nasa tech booth, Mandy for president. Opo, iboto na po natin yan. Pero ano po, kidding aside, sa mga kabataan po dyan. Pero po sa mga kabataan dyan, gusto ko lang po i-elaborate yung sinabi nga po ni Dr. Cerizal, di ba? Kabataan ang pag-asa ng bayan. So, tayo po talaga yung pag-asa ng bayan. So, bilang mga kabataan, kailangan po natin gumawa ng aksyon. Kahit simpleng action lang po, tulad nga po ng sinabi ni Mountie, para magkaroon po tayo ng malaking ambag sa agrikultura. Kasi ngayon po yung ang sektor ng agrikultura sa ating bansa ay hindi na po mawari eh. So, hindi na po natin mawari. Tayo po ang top producer ng rice and tayo rin po ang top na nag-i-import. Kung kaya dapat po ay sinusuportahan po natin yung ating mga local farmers. And gusto ko rin sabihin na sa atin po, mga kabataan, nakasalalay ang agrikultura. Kasi sabi nga po, tayo po yung papalit doon sa mga yung mga nakatatanda po na mga farmers natin. So tayo po ang magtutuloy ng agriculture ng ating bansa. Kaya please po sa mga kabataan po dyan, please do consider agriculture po kasi it is a great course din po sa college, lalong-lalo na po at ito po yung kailangan ng bansa natin ngayon dahil naghihirap po ang agriculture sa ating bansa. Yun lang po. Ayan, to add up to that po, gusto ko lang po short statement na sabi nga po nila, hindi kayang mabuhay ng tao nang walang agrikultura. Kaya sana po ipagpatuloy pa po natin na maging part ng solution at sa mga kabataan, let us be encouraged to take agriculture sa college. Let us not let misconceptions ruin our imaginations dahil ang misconception po ang papatay sa mga pangarap ng bawat kabataan. Yes, guys. Grabe. Wala kaming masabi. Parang sila na lang dito. Charis. Grabe, pero thank you very much kasi diba, ate, they took the bootcamp very seriously. And with that, dahil nga po sineryoso nila din ang ating advocacy, diba, naintindihan nila kung ano nga ba ang goal, ang problema na sinusubukang solusyonan ng youth for mechanization. Ayan, thank you very much, Mondi and Ephraim. Sana, hindi ito ang last time na makita kayo ng mga Karadyo Agri sa programang ito and we hope makita namin kayo sa mga susunod na linggo, sa mga susunod na buwan. Ayan. We hope so. Ay, ayan mga Karadyo Actually, Agri. ready na po kami. Ready na sila. Siguro, bukas. Pa-schedule na po yung next episode. Diba? Kaya, ayan mga Karadyo Agri, marami pa po kayong oras na makakasama itong ating mga advocates. Ayan, ilan lamang po sila sa madami na makakasama natin dito. And masanay na po kayo sa kanilang mga visuals. Nakamalito po sila kung sino yung artista. Ay, saka sa akin. Ay, may artista kami weekly pala kung sakasakali. Ayan. Libre to, guys. Walang PF. Walang PF to. Basta Oh, may diba? pakape lang po, masaya na po ako. Ayun, pakape. Kuya Raymel, parang pabrew na ng kape dyan. Ayan. Thank you very much, Monday and Thank you po. Effie, and we'll see you on the next episode. Ayan. At habang nagpe-prepare po ang ating next set of guests, ayan, bago po tayo magpatuloy, shoutout lamang po. I-shoutout na natin Ate Aisa, ang ating mga ates. Ayan, sila Ate Jonah and si Ate Marife na naka-comment ngayon sa Youth for Mechanization page. Good afternoon and thank you po sa sa panonood. And syempre, ang ating isa pa sa parte ng ating team, si Coach Jason na nandito behind the scenes. Ay siyang pumipitik talaga naman. And si Ma'am Badeth na talagang nakasupport sa atin. And Kuya Raymel sa ating tech, Ma'am Fadan also. And of course, ating mga friend ni Ate Aisa, baka may i-shoutout ka pa. Syempre din sa taas, sa Steves, sa ACD Steves. Hello po, and also sa mga ka-tennis mo. Ayan, ang ating tennis girlies! Kung hindi po kayo uniform.
Kami po ay medyo nag-physical fitness ng very, very light. Ayan, kaya ang ating Filmic Tennis Club shout out po. And ang mga natira sa Steeds, kasi tatlo lang po kami yun. Sila Kuya Noel and si Gia na nandito kanina. Nandito pa ba sila? And ang aking, syempre mga favorites, si Millet, si Ate Pesh, si Zaira, Michael, Sa library. ayan, si Ate Angela, and then si Joshua and si Ayong kung nanonood man sila. Nakasama din natin sa bootcamp, no? Yes. Nung 2-day bootcamp. And with that, hindi ko na palatagal kasi very excited na tayo. Let us, ayan, ready na sila, Diyos ko. Let us welcome the new set of advocates who are also pictures from our last Y4M bootcamp. Welcome, Mara and Gab! Ayan! Ay, wow! Grabe! Hindi sila prepared talaga. Hindi po talaga. Oo, sobrang biglaan nito mga karadyaan. Hindi sila prepared, halata naman, di ba? Di ba? Kinakabahan pa sila nung lagay na yan. And introduce yourselves muna at saka kung meron kayong gusto i-shout out. Hello po, I'm Mara Rihanna Lopez Pabasoro po. Shout out po sa 12 Gapas and 12 Ani. Specifically po kay Zian Gabriel Pambid at kay Huxlin Blandu. Yun po, thank you po. Sa faculty ng ASTS, hello po. Hey. Ayan. Ayan. Gabi, introduce yourself naman. Ako po si Gabriel Gabitan Aldos and ako po ang co-member or the co-leader of Lipad Talas po kasama si Mara. Ayan. Itong team na to po ang reigning champion ng ating Y4M Bootcamp. Sila ang overall champion ng best team. Ayan, best in cheer. Ay, baka mag-cheer pa sila dito. May counting po ba dyan? Diba? Grabe sila talaga nung bootcamp. Sobrang na-surprise din yung team na talagang sobrang dedicated ng bawat team. As in, did not disappoint talaga sila. Di ba, Ate Aisa? Ayan. Grabe yung ano nila, pag ganun. Oh, ganun sila eh. Ganun po. Oh, Ay, di ba? Ganun sila. Gusto ko yun talagang, binigyan natin sila ng 30 minutes ba? Parang 30 minutes and bumalik sila with a full-on choreography. Hindi kaya. Kaya yung mga next batch ng bootcamp, Kabahan na po sila. Kabahan na po kayo kasi yung expectation talaga na sinet ng batch na to talagang to the highest level. And sobrang tatalino. Gaya nga ng sabi ko kanina, ang gaganda, ang fresh, ang papogi, at ang tatalino. Ay, grabe naman po. Ano pa po? Joke lang. Ayan. So, with that, share your bootcamp experience naman sa expectation nyo nung una, then Versus the versus reality. Actually po, we weren't super oriented about what we were going to do sa Y4M bootcamp po. Ang sinabi lang po, we're going to operate machines such as the drone po. Kaya nung nandun na po kami face to face with the machines, hindi ko po in-expect na nakaka-intimidate po talaga. Lalo po super lalaki po nila. At ang ingay po pag binuksan niyo po yung machines. And hindi ko rin po in-expect na ang dami pong kailangang i-memorize or alamin na controls regarding that. Pero as time goes by po, super nakaka-enjoy po siya kasi aside sa first time po naming mag-hands-on experience sa machineries na yun, welcoming po ng mga kasama po namin na coaches. Kaya super enjoying po. So, for me po, sa nasabi po ni Mara kanina, well-oriented nga po sa kung ano meron kami. And nasabi din po sa amin na meron lang pong partnership with Filmic. And hectic din po yung schedule na meron kami during that time. So, I expected po na hindi po ganun kalaki or parang hindi po ready sa amin ang Filmic. Then, in reality po pala. Actually, And then, ang in-expect ko din po is parang small machineries lang po ibibigay or ipapagamit sa amin. Like for example, yung mga magpapak lang po ng mga binhe, magpapak po ng mga ano. But then, nung andito na po kami, pinakita po sa amin how big and bulky po yung mga machines na gagamitin namin. So, dun nga po sa nasabi ni Mara, very intimidating yet super enjoyable naman po siya. Since lahat po kami, lahat po kami is very excited Yes. na mag-operate ng mga machineries na yon, even though they are so bulky nga po and big. Ayan.
Ang saya-saya. Itong batch na to talaga, hindi namin sila makalimutan. Kasi, alam nyo, meron kaming hangover betawag doon. May hangover kami hanggang the following week. Sabi namin, grabe yung batch na to. Very fruitful. And ang grabe talaga yung mga words nila, ang tatalino talaga. And with that, bago natin pag-usapan yung na-pitch nyo, no, i-share nyo naman sa amin kung ano yung pinaka-memorable or unforgettable experience nyo sa bootcamp. Ako naman. Ako na ikaw. Ang pinaka-memorable po sa akin is yung pabaon po ni Sir Jet, tsaka po yung campfire. Kasi, hindi ko po talaga inaasahan na papaiyakin po ako ng Y4M. Kasi po, in-expect ko lang po na magda-drive-drive lang po kami. Gabi may iyakan session po pala na magaganap. Pero ayun po, super na-inspire po ako sa words ni Sir Jet. And ayun po, mas naging closer po kami ng mga kasama ko po nung nag-Y4M bootcamp po kami. Ayan. So, for me naman po, ang isa din po yung campfire sa most unforgettable moment po sa akin. Since as graduating students, naging time din po yun para magkaroon kami ng heart-to-heart messages sa mga students namin. And also some faculties po na nakasama namin. And then yung mga coaches din po namin. So, parang naging isa po siyang memorable and unforgettable sa amin since nagkaroon kami ng parang open heart conversations with each other. Also, yung sa pagbigay po ng mga cards sa mga isa't isa. And then, also po, isang unforgettable moment is yung dumating po yung DJI. Then, pinakilala po yung agricultural drone na kung saan, actually, pangarap po ng tatay ko yun na makakita po ng isang drone. Wow. Kasi ang alam niya lang po is kung gaano po kadami yung pwedeng ilagay, kung gaano po kalaki. Sabi na nga po isang dipa niya lang daw yun. Well, in fact, parang dalawa niya po. Dalawang dipa niya po kalaki yung drone. Laki pala. So, parang it's a big heartwarming po na parang matupad somehow yung pangarap ng tatay ko po. And then, yun po, kung sana po, parang nung nakita ko po yung drone, parang ganun pala siya as a person. And then nakikita ko din po siguro yung tatay ko somehow na nakangiti kasama kong pinapanood na lumilipad yung drone. Diba? Yes. Ang touching naman nito, naiyak tayo. And parang kasi, parang diba, ang exciting din na parang nakita ko na yung sinasabi lang sa akin ng parents ko. Ayan, na parang nakikita lang natin sa social media, na dadaanan natin along the highway. Diba minsan yung field nasa gilid yun, na-drive ko yan. Diba? May mga ganun na tayong experience. So, ang saya lang nun. Talagang na-appreciate nila every program ng bootcamp. Ayan, ate. Next naman ay pag-uusapan na natin, no, ang inyong pitch during the bootcamp. Ayan. So, during po dun sa pitch, we are given 1.5 hour to prepare and for us to conceptualize po yung pinaka-pitch namin or the campaign program that we wanted po. So, eto po yung naging... Kita ba? Zoom in. Naging poster namin during that time. Yeah. Our project po is entitled Agritech on Wheels, Y4M AgriLab, School-Based Experiential Learning. So, this project po will repeat the same 2-day bootcamp experience or format po na ginawa namin as a students for us. For every students din po na maka-feel nung awakening felt or awakening somehow realization na nabigay sa amin ng Y4M. So, na-conceptualize din po namin to na ang target po namin are senior high school students for them preparing po for college and also yung mga students po near the cities or near Philmec po para kahit papano as starting pa lang din po kahit papano efficient for both the school and the Philmec po. Also, ang target din po naming schools are yung well-known or yung mostly populated public schools na meron ang isang city para doon pa lang po sa isang school is makuha na namin po kagad yung attention ng karamihan ng crowds or ng mga students po. Additional background po kung paano po nabuo yung Agritech on Wheels. Nung sinabi po na kailangan namin gumawa ng isang way para i-promote ang Y4M, we first reflected on our own experiences po kasi as part of the youth, alam po namin kung ano yung
paano makukuha yung attention at puso ng mga kabataan. And ang naging realization po namin, the one thing that stood out to us the most ay yung hands-on experience po talaga. And we also were parang sinabihan po kami na mayroon pong Y4M campaign kung saan more on orientations lang po talaga yung nangyayari. And isa po yun sa gusto naming gawin pero with the hands-on experience po. Kaya kasama po yung machineries na ang pupunta po sa kabataan rather than yung kabataan po ang pupunta dito. Yes, very smart din kasi talaga Ate Aiza ng kanilang pitch dahil nga mayroon din namang mga kabataan na walang means, ayan, para pumunta sa atin, para lumapit to experience the bootcamp. Yes, So it's very, very smart. Though, we are actually starting to do that, no? Pero ang galing din na naisip talaga nila yung the aspects na talagang kailangan makita rin nila yung machines, hindi lang tayo mag-orient or magsasalita sa harapan. So, we will definitely take note of that at sana ma-adapt natin fully itong inyong pitch na to, no? So, ang galing-galing talaga. And with that, no, bago tayo magpatuloy, meron pong comments. Si Ate Pesh, ayan sabi, Mommy Johan, dalaga na si Mara. Dalaga na si Mara! Artista na po. Ayan, sabi nga ni Ate Jonna Paolo, Y for M Rocks. Talaga naman, Y for M Rocks. And shout out po sa Y for M team, sabi ni Ate Marife, which is coaches din niyo po sila no nung ating bootcamp, si Coach Jonah and si Coach Mai na nagpa-games sa atin nung day 2. Ayan. And thank you very much for sharing your pitch. Very smart. Talagang from you 4 pictures, yung 4 teams talaga, iba-ibang atake yung binigay niyo sa amin and everything is very helpful. Iba talaga yung isip ng kabataan, talagang very creative talaga sila, no? Ang refreshment din sa atin. Nakakaano tayo ng mga creativity nila. Yes, grabe ang creativity ng youth talaga. Na-flatter na Kanina pa po ako kinikilig dito Ayan, and with that, ano naman sa tingin niyo yung naging impact ng bootcamp sa inyo personally and then sa aspect niyo when it comes to agriculture? Ako po, as someone na hindi po talaga choice ang agriculture, kahit po pumasok po ako sa agricultural school, hindi po talaga agriculture ang first choice ko. Kung titignan po natin yung pag-enroll ko po sa CLSU, last choice ko po talaga agri, sorry po. Pero after experiencing the Y4M bootcamp po, it made me realize how important our agriculture is. And dahil po dito, although I am pursuing another course po in college, I am for sure po, certain po ako na I will continue pursuing agriculture in the future or before entering college po. Tandaan niyo po ang mukha na to kasi may kita niyo po siya dito sa radyo. Yes naman, ang sinasabi Thank you ko po. talaga, diba? Ready sila. Ikaw naman. Yes, sa akin naman po, personally, ang naging impact po sa akin ng Y4M is, nung katulad po ni Mara, nung pumunta po kami ng agricultural school or nag-enroll po kami, wala po kaming kaalam-alam about agriculture talaga. Wala po kaming alam kung paano po talaga magtanim. First time din po namin nagkaroon ng Taniman Fest sa buong buhay namin. So, manually po kaming nagtanim nun. Yes. And then, with Y4M naman po, nakapag-introduce sa amin ng mga mechanization, parang mas madali pala pag may tulong nila. Yes. Diba? Mas madali para sa bansa natin na makaahon sa kahirapan na nararanasan natin with this help na makakatulong pala sa masa. Mas kaya at pwede pala. Galing-galing naman talaga ng dalawang to. Ayan. Kasi yun din, gaya na sabi ko kanina, yun talaga yung goal namin na ipakita na maraming chances to pursue agriculture, maraming aspeto yan, whether you wanna talk about it, spread awareness about it, diba? Yung sumali kayo sa advocacy, hindi naman necessary na magtatanim talaga kayo, diba? Hindi naman ganun. Marami pong pwedeng gawin para makasali po sa advocacy na to. And gaya nga po ng sabi ni Mara, siguro pag-uusapan po nila yan. Kapag sila ay bumalik dito natin sa radio, sila naman po ang mapupunta dito, ayan. At sila po ang to-talk about their advocacy. Diba? Grabe naman tong mga to. Nakaka-excite din. Oo, Kasi exciting Nakikita na talaga. natin yung mga nasa
bootcamp na nag-ano. Talagang full-on dedicated silang sa advocacy na to, which we are very, very grateful. Talaga na sineryoso nyo kami ng bootcamp, na na-appreciate nyo yung bootcamp. Ayan. Hindi yan yung in-expect natin ate, no, na energy. Sa totoo lang, totoo yung sinabi ni Gab kanina, hindi kami ready sa ganun. Hindi kami ready na ganun pala kayo ka full-on dedicated makinig sa amin. Kasi 'di ba pag inisip natin parang senior high school students, makinig kaya sila sa amin. Parang ganun yung naiisip namin. So, ang saya lang na talagang na yung advocacy na to talagang na-share namin sa inyo and na-appreciate May niyo mga siya. kabataan pa rin palang ganito. Yes! Ay, yes. gusto ko ng ganyan, ate. Parang ganun. Wala silang kaarte-arte na Wala! punta agad sa bukid. Wala silang kaarte-arte, wala yan. Sunscreen lang katapat niya, let's go! O, diba? Talagang si Mara, natandaan ko talagang kika yan papasok. Pero pag lulusong talaga, go! Pinanood ko mag-drive yan si Mara eh. Talagang Gina, G sila, lahat sila, no? Noong unang araw ng bootcamp, ay, lalo na nung second day talaga, Opo. mga nakaporma na silang pumasok talaga. Pero nung nag-hands-on, sino kayo? Ready kami talaga. And very excited sila. That's why kami din, nag-enjoy na tayo. Coach Aiza talaga, nasamahan kayo. And hopefully, tumagal-tagal. Madaming Sana po episodes talaga. tayong magkakasama dito. Para magamit nyo rin yung voices nyo as youth, diba? To entice din yung mga youth na kailangan malaman, kailangan matuto tungkol sa advocacy na to. Ayan. Excited. Ayan, ate. So, ano naman ang mga message nyo para sa mga youth na gusto din ma-experience yung bootcamp? Ako po kasi, I'm a firm believer po na walang tao sa opisina kung hindi dahil sa sektor ng agrikultura. As we all know, agriculture po is the backbone of our country. Not for our country lang po, but for every country. Kasi ang agrikultura po nagbibigay sa atin ng pagkain sa araw-araw. Agrikultura po, kinukuha natin yung mga raw materials for ma-utilize them for everyday uses. And then, for this kind of advocacy na meron tayo, sa mga kabataan dyan, hindi lang cellphone ang pwede nating gamitin para makapag-promote ng agrikultura. Pwede din tayong maging boses para sa kanila. Pwede din tayong hindi lang kailangan sa social media lang tayo magpo-post para lang for clout. Hindi lang po pwedeng ganon. Kailangan din ng mga magsasaka ng boses ng kabataan para mas marinig pa ng ating mga nasa taas, 'di ba? Kasi as we all know, hindi naman po talaga ganon nabibigyan ng pansin Hindi po siya nabibigyan ng pansin in a way na mas maraming maaapektuhan pag may nawala sa agrikultura. Mas maraming maaapektuhan pag mas bumaba pa or mas mas tumaas pa yung presyo ng bigas, 'di ba po? Mas marami pong maaapektuhan kung tuluyang bababa ang sektor ng agrikultura. We agree. Ikaw naman. Grabe, ang ganda po ng sagot niya. Na-pressure ako. As someone po studying in an agricultural school and participated in the Y4M bootcamp po, ang masasabi ko po sa mga kabataan dyan, anong ulam? Hindi po, joke lang. As the youth po, we must continue pursuing agriculture, or if you are not interested, we should be curious and stay curious for our agriculture to flourish and evolve po, and for it to not be seen as our past, but rather in our future as well po. Yan lang po. Grabe. Go Sa down. malay po natin yung stereotyping na sinasabi ng mga kabataan din ngayon, or sana mabago pa natin siya, na hindi lang ang agriculture ay puro pagsasaka. Yes. Hindi lang pagtatanim ang meron, hindi lang putek ang meron sa agrikultura. Malay po natin, ito na pala ang pag-asa na makakaahon sa atin sa kahirapan. Diba? Thank you very much, Gab and Mara. And gaya nga po ng sabi ng Y4M, marami pong networks na pwede tayong asamahan, especially with youth for mechanization. Pwede po tayo maging operators, mechanics. Kung gusto nyo pong maging advocates, katulad na to, we're gonna use our voices, our platforms to spread advocacy, na meron pong
problema ang Pilipinas when it comes to the number of farmers. Ayan. And mechanization is one of the, I think, answers dun sa sa problema na kinakaharap ng ating agricultural sector. And of course, the youth to pursue, agriculture. Kaya naman po, ako, medyo parang kulang talaga yung time. Parang kailangan, Pa-extend po ng 1 hour. parang feeling ko kung mag-extend tayo ng 1 hour, silang 4 na dito. Mag-exit na po kami ni Coach Ai sa pagganon, diba? Pero, marami pong chances, marami pa pong episodes na makikita niyo po si Gab, si Mara, si Mondi, si Ephraim, and yung mga kasama po natin, last episode, sila Hux, Zian, Ellie, and Eman. Ayan. And konti pa lang po yun, di ba? We encourage the youth, yung mga part po ng advocacy na to na pwede po kayong sumama sa advocacy nito. Marami po tayong activities na pwede po sa inyo. Ayan, thank you very much, Gab and Mara, for spending your time. Kahit ito mga graduating to, congratulations pala, guys! Yes, malapit na. Ayan, di ba? Despite your very busy schedule, alam namin na pag gantong graduating atin, no, mahirap talaga. Yes, clearance, madaming time talaga. Actually, di pa po tapos yung clearance namin. Ayan, pero diba, thank you very much and we'll see you soon. Ayan, after your graduation, sana talaga, nandito na po kami. Magsasawa po kayo sa pagmumukha po namin lahat. Sila na po. Ano na lang kami, behind the scenes na lang kami ni Coach Aiza sa mga susunod na episode. Ayan, thank you very much, guys. Ayan. At before we end, Ate Aiza? Before we end, I would like to remind our viewers on air, online, na please follow our social media pages. We do have Facebook, X, Instagram, and YouTube. Ayan. Sa YouTube po ay available sa ating episode replays where you can rewatch our live stream shows anytime, anywhere. Don't forget to like and subscribe to our channel and hit the notification bell to get you notified when we have a new uploads. Ayan, and bukas din po ang aming text hotline at 0962-119-7445. Again po sa atin po mga listeners through Transistor Radio, meron po kaming text hotline 0962-119-7445 if you do have questions. And kung meron naman po, kung gusto niyo pong maging part ng advocacy na ito, bukas po ang Facebook page ng Youth for Mechanization or search nyo lamang po sa Google ang Youth for Mechanization. It will lead you to a website kung saan pwede po kayo mag-register to be an advocate. Ayan, maraming salamat mga Karadya Agri for joining us today. Kung mayroon po kayong mga gusto pang guest, ayun, mga gusto kayong i-invite na kabataan dito, just message us, di ba? Yung mga may ganitong klase po ng advocacy, we would like to be with them, ayan, and be part of the advocacy of youth for mechanization. Muli po, ako po si Coach Coco. At ako naman po si Isaiah. And thank you for joining us today. Again, this is Y4M on Radio. Dito lamang po yan sa Radyo Agri 90.1 FM. Kasaganaan para sa bayan.